OFW ka ba? Gusto mo bang kumuha ng health card or HMO para sa kapamilya mo dito sa Pilipinas? Ito na ang sagot. This is Medicard Kabayan. Basta 18 years old ka, pwede ka nang maging sponsor ng health card para sa pamilya mo. Ang maganda pa sa plan na to, hindi kailangan i-follow ang hierarchy ng mga health card. For example, gusto mo anak mo lang ang kukuhanan, pwede dito basta at least 30 days old na siya. Pwede mo rin i-cover ang parents mo up to age 70. For example, ikaw na OFW, meron kang partner dito sa Philippines so hindi pa kayo kasal, and then meron kang 1-year-old child. Depende sa pag-uusap nyo ng partner mo, pwedeng kuhanan mo yung partner mo ng plan ng HMO kasama yung anak mo. Or if hindi pa kaya ng budget at gusto nyo unahin yung anak mo, yung 1-year-old, pwede dito sa Medicard Kabayan. Dahil nagkakaedad na rin ng parents mo, for example, 66 years old na siya, pwede rin dito sa plan. Kung married ang isang OFW, pwede niyang kuhanan ng group plan ang kanyang asawa at ang unmarried children niya at least 30 days old up to age 60. Kung gusto niyang kuhanan ng kanyang mga kapatid, pwede rin hiwalay ang plan, or kung magulang niya, pwede rin separate groupings. Kung sakali naman na single or not yet married ang mismong OFW, ito naman yung pwedeng ipagsama-sama sa isang group plan. So bakit pag ginugroup ang mga family members or yung mga related beneficiaries? Kasi mas mura yung rate. Mamaya papakita ko sa inyo. Pag single yung OFW, pwede niya ipagsama-sama sa isang plan yung kanyang mga kapatid na hindi pa kasal or yung kanyang mga parents na at least 30 days old up to age 60. Pag single parent naman si OFW, ang pwedeng magkakasama sa isang group plan ay ang kanyang mga anak na hindi pa kasal na at least 30 days old up to age 60. Dito sa Kabayan Plus, may option ka as OFW kung gusto mong isama yung sarili mo na kumuha rin ng HMO or yung pamilya mo lang sa Pilipinas ang i-cover mo. Ito ang mga benefits ng Medicard Kabayan. Katulad ng mga other plans natin na full HMO dito sa Medicard, meron itong hospitalization care or inpatient confinement benefit. Outpatient, ito yung mga check-up labs procedure na hindi kailangan makonfine sa hospital. Preventive care, APE or annual physical exam, ER or emergency coverage, dental care at pre-existing condition coverage. Meron tayong 3 types of plans dito sa Medicard Kabayan: white plan, blue plan, and purple plan. Aside sa nabanggit ko kanina na walang ifa-follow na hierarchy kapag kukuha ng plan dito basta ikaw ay OFW, dito sa Medicard Kabayan, ABL nga lang tayo or annual benefit limit. Meaning, lahat na ng mga illnesses, isa lang ang coverage. Shared limit sila. Sa white plan, 60,000 per year. Sa blue plan, 100,000. And then sa purple plan, 150,000. Sa white plan at blue plan, hindi kasama ang 5-star hospitals here in NCR, kung saan napapabilang ang Asian Hospital, Makati Medical Center, Cardinal Santos, The Medical City, and St. Luke's QC and BGC. Pag purple plan naman, kasama ang access. Sa room plan naman, plan 700 sa white plan, sa blue plan, plan 1.5, and plan 3,000 sa purple plan. Ang meaning ng 700, 1.5, tsaka 3,000, ito yung daily room and board rate kung saan pag yung member na confined sa hospital. So kung makikita natin, maliit nga lang siya, limited lang talaga itong Medicard Kabayan, kaya anything in excess, care of member na. Nako-confine tayo dito sa Philippines, after PhilHealth po, bago i-share sa card, anything in excess, tayo na. Yung annual fees ng Medicard Kabayan natin, pag isa lang ang kapamilya na i-cover mo, sa white plan, 16,000 plus, sa blue plan, 24,000 plus, and sa purple plan, 38,000 plus. Kung family of 2 na sila, so again, ipa-follow itong group of related beneficiaries na discuss ko kanina. Ito naman, tingin ka dito sa second row, 28,000 for white plan, 35,000 for blue plan, 60,000 for purple plan. Each member has its own annual benefit limit na diniscuss ko kanina. Kung sakaling yung parent mo or family member is beyond age 60, ang mangyayari, separate plan na siya. Hindi na maisasama sa group of related beneficiaries. So, may grouping tayo kung 61 to 65, isa yung rate nila. Kung sakaling, kunyari, si nanay 62 years old, si tatay 66 years old, magkahiwalay sila na plan. Kasi magkaiba sila ng rate. Dito si nanay, dito si tatay na 66 years old.
As an OFW, as a sponsor, you can enroll as many groups of people that you want. Kahit partner mo siya, kahit hindi pa kayo kasal, pwede mong kuhanan ng plan na to. Pag-usapan naman natin ang different benefits na meron ang Medicard Kabayan. First, yung preventive healthcare services or yung tinatawag natin na APE or annual physical exam. Itong benefit na to, pwede lang to ipagawa sa sariling clinic ng Medicard. Kung sa NCR ka nakatira, maraming Medicard freestanding clinic dito. Doon lang tayo pupunta. Hingi lang tayo ng help or assistance sa ating account officer or agent. Kung sa provinces naman, meron tayong sa iilang provinces kung saan meron tayong clinic. Katulad ng Davao, Cebu, Iloilo, to name a few. Sakali naman sa area natin, walang sariling clinic si Medicard, pwede tayong sa accredited APE provider. Sa tatlong plans na to, pare-pareho lang ang coverage. Usually, CBC, urinalysis, fecalysis, chest x-ray, and pag 40 and above, kasama na yung ECG, tsaka pap smear for women. Second benefit ng isang health card or Medicard Kabayan ay outpatient services. Katulad rin ng iba nating plans na standard tsaka VIP, meron rin itong check-up labs tsaka mga procedures na hindi kailangan makonfine sa hospital. So ito yung refer to specialist, regular consultation, ENT treatment for minor surgeries, x-ray at laboratory. Since outpatient na ito, standard na magre-request tayo ng LOA or Letter of Authorization bago pumunta kay doktor. Dito sa Medicard, meron tayong different ways to request LOA. First, pwede pa rin yung traditional way na pupunta tayo sa clinic or hospital, tapos doon tayo magre-request ng LOA bago pumunta kay doktor for check-up. Second, pwede tayong mag-request ng LOA using Medicard Go app. Third, pwede tayong mag-request via email. Fourth, pwede tayong tumawag sa hotline to request for LOA. Itong LOA nga pala, nire-require lang ito kung magpapacheck up ka sa doktor sa accredited provider. Pero kung sakaling ang check-up mo ay dun sa sariling clinic ng Medicard, pwede ka na lang mag-email directly dun sa branch or sa clinic or pwede kang mag-book ng appointment sa Medicard Go app. Same goes with laboratory and procedures na outpatient. So, kung sa sariling clinic ng Medicard ipapagawa, just book an appointment sa app mo or email. O kaya naman kung ipapagawa to sa accredited provider, kailangan mo ng LOA. Pero kapag ipapagawa ito, kailangan may doctor's request ka coming from accredited Medicard doctor. Yung third natin na benefit ay dental care services. Kung ano man yung coverage para sa ating illness, separate yung coverage para sa dental services. Mga basic dental services lang ito. Usually, itong oral prophylaxis na to, simple cleaning lang, hindi deep cleaning. Pag deep cleaning, ikaw na yung magbabayad. Kaya I highly recommend na kung may malapit sa yung clinic ng Medicard, dun mo ito mapagawa kaysa sa accredited dental clinic. Kasi mahilig sila dun mag-upsell or pinagbabayad ka beyond dun sa coverage ng card. So, mas maganda, informed ka sa mga coverages mo. Meron itong consultation, simple tooth extraction, of course hindi kasama yung bunot ng wisdom tooth, temporary fillings or temporary pasta, pag permanent, ikaw na yung magbabayad nun. Gum treatment, cement of loose jacket or crowns, etc. Yung fourth benefit ng ating plan ay tinatawag natin hospitalization services. Ito yung inpatient or confinement. Sa mga partners accredited provider natin, kung sakaling covered pa ng ating card yung diagnosis ng sakit, ang mangyayari, bawal po maningil yung mga accredited provider ng admission fee. Kaya inuulit lang ni Medicard na no deposit upon admission. Kasama na yung room and board, yung operating room, yung services ng specialist, anesthesiologist, yung x-ray, yung labs, yung mga gamot na in-administer pag naka-confine tayo sa hospital, yung dressing, yung ICU, para sa mga procedures na ginagamitan ng machines, maliban sa x-ray, ito yung tinatawag natin na complex diagnostic procedure, meron tayong limit para sa ating coverage. Ito yung inner limit na tinatawag. For example, dito, laparoscopic procedure, nakalagay dito, 20,000 each individual or member per year. Ito naman para sa CT scan, MRI, ultrasound, up to 20,000. So, depende yon kung open body surgery, 20,000. Kung hindi po, mga 5K possible yung ma-approve sa atin. Ito pa yung iba, mga nakalista dyan. And ito sa baba.
Ito pa yung mga coverages. Itong tatlong plans na to, pare-pareho lang sila ng coverage para sa hospitalization benefit. Magdi-differ lang dun sa ABL or annual benefit limit. 60K, 100K, 150K per year. Baka may mga hindi nakalista dito na procedure. So kapag nag-request si doctor nun, pwede nating itawag sa Medicard kung mako-cover ba ng plan ang procedure na to. Itong mga procedures na to, kahit na nakalista siya sa hospitalization services, ang mangyayari, pwede rin tong ma-avail sa outpatient. Kung for example, si doctor nag-request ng CT scan or ultrasound and outpatient, pwede naman, subject to limit ng ating card and sa diagnosis ng sakit. Yung fifth benefit ng ating card ay tinatawag natin na ER or Emergency Care Services. Kung sakaling ER case, hindi na tayo mangangailangan ng LOA, pwede nang pumunta diretso sa ER ng hospital. Basta accredited clinic ng hospital, covered po yung ating doctor's fee, yung medicine, yung oxygen, dressing, labs, x-ray, ito yung usual na ginagawa sa ER. Kung sakali naman na kailangan dali na sa hospital ang member, tapos kunyari nagbakasyon tayo in different parts of the Philippines at wala dong malapit na accredited Medicard hospital or clinic tayo, pwede pong doon ipagawa, i-reimburse lang yung approved or relative value ng ating bill up to 80%. Kanina, yung 60,000, 100,000 at 150,000 ng white, blue at purple plans, ito yung tinatawag natin na ABL or annual benefit limit para sa mga ordinary illnesses. Ang ordinary illnesses ay mga sakit na pwedeng makuha within 24 hours through viral at bacterial at pwedeng mapagaling within the week. Example doon, dengue, typhoid fever, simple UTI, simple pneumonia, appendicitis, colds, flu. So, total na lahat ng sakit para dun sa limit. Kung hindi siya na-fall under ordinary illness na definition, pre-existing condition siya. Papasok to sa limit na nakalagay dito sa taas, pag white plan 5K, pag blue plan 10K, at pag purple plan 15K. Example nito, asthma, gallstone, kidney stone, migraine, arthritis, diabetes, high blood at iba pang mga sakit na pwedeng nakuha sa lifestyle or namana or dahil sa age. Kung sakaling nagustuhan mo yung service ng Medicard at pinili mong i-renew yung Medicard Kabayan ng family members mo, by the second year onwards, up to 50% ng annual benefit limit yung mako-cover for pre-existing conditions. That's it! Those are the benefits of Medicard Kabayan. Ang plan na ito ay pwede lang kung may sponsor na OFW at wala itong ifa-follow na hierarchy. So, compared sa mga other plans namin sa Medicard, pwedeng minor lang ang kukuhanan kung sakaling yun lang yung gusto nyong kuhanan at yun lang ang kaya ng ating budget. Maganda pa dito, it can cover beyond age 64, so 65 to 66, up to 70 years old na parents mo or family members dito sa plan. Even if limited, at least for the meantime, meron tayong gantong coverage na pwede nating i-extend para sa ating mga kapamilya dito sa Pilipinas. If you have other questions with regards to Medicard Kabayan or gusto mong mag-schedule tayo ng quick call or Zoom meeting to discuss these benefits, you may comment down below or you can send me a message.